Hello, pakilala muna ako ng maayos, no? Ako pala si Mike. So, background ko, nag-work po ako sa call center. So, actually, meron po akong gusto ipakita sa inyo. Actually, part-time po siya. Kung iniisip mo na part-time work to, actually, it's a part-time business. Part-time business na pwede mong gawin after ng work mo or after ng school mo. Okay? So, ano ba yan? So, ito po yung gusto ko ipakita sa inyo. Okay? So, maganda niyan, buksan mo na yung isip mo para maintindihan mo itong ipapakita ko po sa inyo. Okay? So, yan. Ano ba yan? So, ito yung pangalan ng company namin, Frontier Enterprise Philippines Incorporated. So, sino ba yung may-ari ng Frontier? So, dalawa po sila. Una, si R.S. Francisco and Engineer Sam Versosa. Okay? So, yan. Punta muna tayo kay R.S. Francisco. R.S. Francisco, artista po siya, cast po siya ng Magkaribal. So, clip po ito yung sa Magkaribal. Yes, you may go now. Miss Lee, not to intrude na, but I just want to know, ano ba yan? Well, now close the door with me. Okay. So, ang maganda niyan, meron siyang latest na teleserye sa ABS-CBN. So, ano ba yun? Princess and I. So, baka nakikita niyo siya doon. Siya naman doon si Torgie, assistant ni Gretchen Barreto. Yes, Ashley. Ikaw naman kasi, kung hindi pumalpak yung plano mo dyan sa mga palakang yan, di sana wala na yung butiking yan ngayon. I'm sorry, Ashley. What can I do to make it up to you? Turn into a frog. Now? Okay, so yun yung owner natin. Ano malapit niyan? Hindi lang siya artista. Actually, commercial director din siya. So, he's one of the highest paid commercial directors in the Philippines. So, baka mga example ng mga commercials niya, Skyflix, J.R. Rosales, Pantene Most Beautiful, Jason Blue and Curtis, and many more. Okay? So, yan. Next naman owner natin is Engineer Sam Versosa. He is the CEO of the company. Okay? So, siya yung owner ng one of the largest tracking businesses in the Philippines, Savers Tracking Business. Okay? So, bukod pa doon, owner din siya ng top 3 super clubs. So, yan yung Prime Super Club, Dragon Super Club, and Icon Super Club. Okay? And, syempre, lumabas din tayo sa ABS-CBN. So, tumutulong din tayo, meron tayong mga charities. So, lumabas tayo sa ABS-CBN, ako ang simula. That's for the Black Pencil Project. So, yan yung owner natin. Na-interview siya doon. Okay? Next is, ang company natin, or ang owners natin, was featured in the Only Power 88. So, ano ba yun? This is the Only Power 88. Actually, Only Power 88 is a business magazine. Top 88 companies yung nalalagay dito every year. For 2010, one of the top 88 companies po tayo. Sabi dyan, honors the 88 young businessmen and entrepreneurs who made a mark in the Philippine industry. Okay? So who's on the list? Sino ba yung makikita mo sa Only Power 88? So ito po yan. Okay? Yan yung isa sa mga makikita mo doon sa Only Power 88. Yan, nandiyan yung Starbucks, Victoria's Court, McDonald's, Mang Inasal. Siyempre, nandiyan yung company natin, yung Frontier. Okay? So, yan. Ito pa. Si Donnie Tantoco, siya yung owner ng Shopwise. Yan. Si Lisa Gokongwei, siya naman ang owner ng Summit Media, yung magazine. Yan. Si Edgar Garcia II, siya yung owner ng Mang Inasal. Okay? Marvin Agustin, siya yung owner ng Sumusang. Ang malupit niya, hindi siya as a celebrity. Kaya siya nalagay sa article na to, but as a businessman. So, ang maganda doon, celebrity na nagbi-business pa. Kasi sabi na dyan sa article na yan, hindi forever ang kasikatan eh. So, kailangan may part-time ka. So, ito po yung part-time niya, yung business niya. Okay? So, yung Sumusang, isa doon sa mga business niya. Siyempre, kasama dyan yung owner, yung company natin, siyempre yung owners natin, si Raymond Francisco and Sam Versosa. So, yan, yun yung front row. Okay? So, ito po yung awarding ng mga nakasama sa Only Power 88. So, ito po yung mga owners natin doon. Okay? And meron din tayong mga awards dito. Global Brand Awards. Yan. Top Brand Award din po tayo.
And we also have the seal of quality. Okay? And syempre, ito naman, yung grand opening ng company natin noong January 23, 2012. Ang malupit niyan, nalipat tayo sa bagong office sa Pacific Century Towers. Sa ribbon cutting namin, kasama namin dun si Mayor Herbert Bautista. Pinaunlakan kami sa ribbon cutting namin. So, lahat ng mga distributors nationwide sa front row, nagtipon-tipon. Okay, so ang dami. Kala mo EDSA. Di ba EDSA 4. Di ba? So, members endorse our company. So, ang maganda kasi niyan, ordinary people ang nag-endorse ng company natin, hindi celebrities. Kasi dito sa company natin, we turn ordinary people to extraordinary people. Okay? So, actually, these are the top distributors of the company. So, ito po yung mga top 7 distributors. So, different walks of life po sila. Merong mga estudyante, may mga graphic artists, merong mga nag-work sa Jollibee, sa McDonald's, may mga nag-work as a voice talent din sa GMA. So, marami po. Okay? Now, here in our company, we are promoting health, beauty, and wellness. So, punta muna tayo sa health. Kasi in our company, we believe na health is wealth. Okay? So, bakit health is wealth? Kasi ganito po yan. Pakita ko po sa inyo. Siyempre, pag ikaw meron kang sakit, anong tendency mangyari sa'yo? Hindi mo pwedeng gawin lahat ng gusto mo, tama? In short, apektado ka, apektado yung family mo, apektado din yung paligid mo. Tama? Pag ikaw may sakit ka. Ano bang ugali ng Pinoy pag may sakit? Ang ugali ng Pinoy pag may sakit, halimbawa ubo. Pag konting ubo lang, hindi ang bibili ng gamot. Tama? Iindahin. Pero pag lumala na yung ubo, hindi kung sumusuka ka na ng dugo, dun pa lang, matatakot. So, anong gagawin yan? Siyempre, malalalim. Iisipin nun, malalalim yung ubo niya. So, siyempre, pupunta niya sa yan. Siyempre, pupunta niya sa doktor. Pero, libre ba yung pupunta mo ng doktor? Hindi po. So, siyempre, maglalabas ka ng pera dyan. Tama ba? Ang malupit niyan, magpe-prescribe ng gamot, yung doktor, okay? Ngayon, yung gamot na i-prescribe ng doktor na yan, libre ba yun? Hindi. So, in short, maglalabas ka ulit ng pera dyan. Ang malapit na kadalasan yung binibigay na gamot ng doktor, hindi niya effective kasi malala na yung sakit. So, ano nangyayari sa'yo yan? Kukonfine ka na saan? Sa hospital. Tama? Libre ba ang hospital? Hindi po. So, maglalabas ka ulit ng pera dyan. So, anong point ko? Pag ikaw may sakit ka, maglalabas ka ng pera sa tatlong to. Tama? So, anong point ko? Uubusin ang sakit mo, yung pera mo. May sakit ka na sa katawan, may sakit ka pa saan? Sa bulsa. Tama? So, saan mo ba gusto maglabas ng pera? Sa sakit o sa health? Siyempre, kung ako tatanungin mo, mas gusto ka na maglabas ng pera saan? Siyempre sa health. Tama ba? So, ano ang iti-take mo para maiwasan ang sakit? Kasi alam nyo ba, mayroong 5 sakit na pumapatay sa Pilipino ngayon. Ano yun? Number 1, asthma. Diba? Sa lungs. Number 2, cardiovascular. Saan yun? Sa puso. Number 3, stroke. Sa utak. Number 4, diabetes. And number 5, cancer. Yung po yung 5 sakit na pumapatay sa atin, mga Pinoy. So, ano iti-take mo para ma-prevent yung sakit na to? So, simple lang. Ang kailangan mo dyan is, sulat ko dito. Yan. Kailangan mo ng food supplement. Yan. Kailangan mo ng food supplement rich in antioxidant. Mike, ano ba ang antioxidant? Kasi ganito yan. Ang mga food supplements kasi, it's rich in antioxidant. Okay? So, ano ba ang antioxidant? Ang antioxidant, yun yung sumisira or yun yung papatay sa mga toxins mo sa katawan na nagpo-cause ng sickness. Okay? Yan yung maglilinis ng katawan mo. Okay? Magpa-flush ng dumi sa katawan mo. Anong tawag sa mga toxins sa katawan natin? Ang tawag doon, free radicals. So, ano itong mga free radicals? Ito, yung mga
pumapatay, mga toxins, ito yung mga toxins na pumapatay sa cells natin, nagpo-cause ng mga sakit. Okay? So, anong point ko? Kung maglalabas ka ng pera sa sakit, well, syempre, sa food supplement, maglalabas ka din ng pera. Pero anong point ko? Mas maganda na maglabas ng pera sa food supplement para hindi ka magkasakit. Tama? May example na kukuha itong mga free radicals na to. Number 1, air. Kasi ang iniinhale natin hangin, hindi yung healthy eh. Kasi, nagsama-sama ng usok ng sigarilyo, mga factories, sakyan, tama? So, air. Number 2, yung kinakain natin. Yung kinakain natin, hindi siya healthy. The more na masarap, the more na harmful sa katawan. The more na hindi masarap, the more na healthy siya. Totoo naman eh. Diba? Ang pangatlo, smoking, inom, yan. Those are free radicals na sumisira sa katawan natin. Actually, marami pa. You can search it on the net. So, yun ang mga sumisira. Now, if you're not taking antioxidant or food supplements rich in antioxidant, ano mangyayari? Well, mag-prone ka sa sakit. Lagi magkakasakit. Tama? So, yan. Maglalabas ka ng pera sa food supplement. Actually, ito dito na ako. Maglalabas ako ng pera. Now, next is beauty naman. So, syempre, sino ba ang gusto ng may sakit? Or sino ba gustong pangit? Tama? Lahat ng tao gusto maganda. Kahit walang pera, ano yan? Kahit mamatay na sa gutom, basta maganda. Diba? Ganun ang Pinoy eh. Tama? So, next is wellness. Siyempre, walang tao ang gusto na kumita ng pera. Lahat ng tao gusto kumita ng pera. That's why, itong tatlong to ang pinromote ng company natin. Okay? So, yan, ito yung mga free radicals na sinasabi ko sa'yo. Pag ikaw lagi kang stress, ang daming free radicals na pumapasok sa katawan mo. Pollution, yan. Lifestyle mo. Inom, yosi. Free radicals yan. Nagpupuyat ka lagi, those are free radicals na sumisira ng cells mo. So if you're not taking antioxidant, food supplements rich in antioxidant, prone ka sa sakit. Okay? Ngayon, itong maganda. Ito yung mga pinopromote naming mga products para ma-prevent yung mga sakit na yan. So, ito yung mga food supplements na ini-endorse po namin. So, ano ba yan? Ito po yun. We have Lux White Enhanced Glutathione. So, syempre, ano bang alam natin sa glutathione? Ang alam natin sa glutathione, pampaputi. Tama? Actually, side effect lang ngayon. Hindi talaga siya pampaputi. Kumbaga, pag na-overdose ka lang sa glutathione, doon ka lang puputi. So, side effect lang ngayon. Ang main effect niya, it's a liver cleanser. Lilinisin yung internal organs mo, lungs, liver. So, kung ikaw nag-yosi ka, umiinom ka ng mga alak, ayan. So, madalas kang uminom ng alak, anong point ko? Maiiwasan mo yung mga yun. Iwas ka sa asthma, sa cancer, di ba, cancer sa liver. So, kung may mga kilala kang uminom ng alak tsaka nag-yosi, bagay sa kanila to. Ang maganda niyan, yung sa atin, enhanced type, kasi may dalawang klaseng gluta, reduce and enhance. So, sa company, sa Pilipinas, 3 lang po nakakuha ng enhanced glutathione. Belo, Kalayan, and our company, Front Row. So, yung mga ibang glutathione na mabibili mo dyan, those are reduced type. Sa atin, it's enhanced type. Kasi it's a glutathione booster. Binuboost niya yung glutathione sa katawan natin. Kasi we already have a natural glutathione inside. So, ibuboost niya yung glutathione sa katawan natin. Okay? So, next. Ito yung si Miss Lana Jane Huogo. Ang maganda dito, Miss Lana Jane, one of the users of Lux White. So, makita mo naman yung mga changes ng skin niya doon. And ito naman, Lux Protect Pure Grapeseed Extract. So, anong meron dyan? From the word grapes. Tama? Grapeseed. Anong point ko? Yung grapes kasi, normally kinakain natin na tama. Ano bang hindi kinakain sa grapes? Yung buto. Tama? Pero ang hindi natin alam, yung buto ng grapes, yung pala yung pinakamasustansyang part ng grapes. So, nalaman na it's 50 times more powerful than vitamin C and vitamin E. So, pag in-extract mo pala yung buto. Kasi 80% ng antioxidant nutrients nun, nasa buto. So, 20% lang palang nakukuha nating antioxidant sa grapes pag hindi mo kinakain yung buto. So, dapat in-extract siya. So, maganda yan. Mataas yung immune system mo, meron pang skin rejuvenation kasi may vitamin E tsaka vitamin C siyang kasama. So, ang maganda din ito, kung may kilala ka may mga sakit sa puso, yan, pwede sa kanila to kasi may mga polyphenols to na nagtatanggal ng mga bara na sa ugat natin. So, tatanggalin yung mga bara sa ugat natin. Kasi, isa sa mga pumapatay sa atin yung high blood, di ba? Sakit sa puso, yan.
Next is Lock Slim L-carnitine with green tea extract. So ano naman to? Ito yung slimming supplement ng company namin. So L-carnitine. L-carnitine alam natin, papapayat yan. Tama, halos lahat na ng ilmin may L-carnitine. Kulang na lang Red Horse, may L-carnitine na rin, di ba? Lasing ka na, pumapayat pa. Pero anong point ko? Ang maganda kasi nito, ayusin din niya yung metabolism mo. Kasi marami yung kilala malakas kumain, pero ang payat. Meron naman mahina kumain, pero ang tataba, kasi yung metabolism yun. So, ayusin nyo itong metabolism mo, and also, you will lose fat in the natural way. Paano natural way? Kasi, mga ibang slimming na products, mag-waste ka eh. Dudumi ka, tama? So, dudumi ka ng dudumi para pumayat ka. Dito, you will lose weight in the natural way kasi it converts fat into energy. Okay? So, habang nag-workout ka, mas maganda kung nag-workout kasi pagpapawisan ka eh. So, kaysa mapawid ka lang, parang lumalakas ka pa. Okay? So, next yan. Ayan. Ito naman si Sir Anto, one of the users of our Lock Slim. So, makita mo na yung difference ng katawan niya dyan, di ba? Chubby siya dito ngayon. Medyo hunkable. Hunk na, di ba? Hagable, naging hunk. Di ba? So, next is Loxarin U8 Berry Extract. Anong meron sa Loxarin natin? So, ang maganda nito, one of the best sellers natin to. Kasi ito po yung top 8 fruits sa buong mundo, pinagsama-sama in 1 mega capsule. So, ito po yung mga nagagawa nun. So, may kilala kami diabetes, yan, bagay sa kanya to. Cancer, bagay sa kanya to. So, marami pa. Actually, yung anti-aging natin dito, sobrang ganda niyan. Bakit? Kahit sobrang kanya, sabihin natin 50 years old ka na, pero yung pakiramdam mo, you feel like 20s. Kasi pag ikaw, you're already like 50, 60 years old, ang pakiramdam mo niyan, parang feeling mo matanda ka na, tama? Pero pag ikaw, 50 years old or 60, yung feeling mo, yung pakiramdam mo parang 20 years old, ganun. Diba? Ganun yung feeling mo. Yun yung maganda ang anti-aging natin dito. So, ang daming ano yan. Ito yung acai berry, pomegranate, noni fruit, cranberry, goji berry. Marami ka nagbibili sa mga goji na juice no? Actually, wala akong doon. Against, maganda talagang goji. Pero alam mo maganda niyan, yung goji juice na yun, isa lang siya sa 8 berry extract natin. Diba? So, meron pang mangosteen, blackberry, blueberry. So, isa sa mga best sellers to. Anti-aging, anti-cancer, anti-diabetes, anti-UTI, marami. Okay? So, kung may mga kilala kami sakit, yan bagay sa kanila to. Okay? Siyempre, saan galing ang products namin? Ang products namin galing sa AIE Pharma. So, from Ontario, California po yan. So, hindi siya galing sa Pilipinas. Sa ibang bansa po siya galing sa Ontario, California. Pinapadala lang tayo dito. Tayo yung exclusive distributor niyan. Okay? Kung gusto mo kumuha ng mga Lux products, kahit pumunta ka sa Ontario, California, sa AIE, sasabihin nila, pumunta ka sa front row. Diba? Doon ka lang, front row lang ang kumukuha ng mga Lux products. Okay? And syempre, since 1995 pa yung AIE Pharma, syempre, saan mo ba gusto magpagamot? Sa veterano, sa baguhan. Syempre, sa veterano na. So, yan, matagal na po ito. Kumbaga, proven and tested na po ang AIE Pharma. Ang founder noon, si Dr. Mike Yusef, ang founder ng AIE Pharma. And ito yung mga other credentials po niya ng AIE Pharma. Pwede mo na lang siyang basahin mamaya. Okay? So, next. Ang maganda na yung products po natin dito, it's FDA approved din po siya. So, former BFAD yan eh. So, ang maganda yan, legal po ang mga produkto po natin dito. Legal, okay? So, ito po yung mga packages na ini-endorse namin, okay? Now, ang ginawa namin, so, yung products, instead of i-distribute namin ng individually, pinackage namin siya para mas makamura po sa inyo. Okay? So, ito po yung mga packages namin. Meron kaming 4. Meron kaming whitening package, anti-aging, slimming, and all-star package. Bukod sa products, you will get 4 products kasi. So, bukod sa products, you will get also an online portfolio, sariling website. Eh, magkano bang website? Eh, mahal. So, meron ka sariling website, sales kit, and leadership training. Ano bang meron sa leadership training? Ang leadership training, i-develop namin dito yung attitude mo and your skills. Sa skills, ano bang i-develop namin? Selling skills. So, actually, pwede mo siyang gamitin, hindi lang sa front row. In your daily lives, pwede mo gamitin din yung ituturo namin skills dito. Second thing, yung attitude mo. Bakit attitude? Mga iba kasi masasama ugali. Yan, babait ka dito.
Okay? Self-esteem, self-confidence mo, tataas kung mahihain ka. Yan, makakatulong sa itong leadership training. Mahal kasi ito sa labas. May nakita ako, sikat na motivational trainer, Jack Canfield, nag-train siya dito sa Philippines, 25,000 siya, mahal. So, isang session lang yun. Mga iba naman, yung mga mura, 3,000 per session. Pero sa atin, it's for free, pwede mo siyang ulit-ulitin yung session. So, yun maganda. Okay? Same quality naman din ng training. Might be coming package and other benefits. So, ito po siya. 10,988. Now, kung iniisip mo malaki siya, ayun, malaki, Mike. Well, malaki talaga siya kung isipin mo as gastos. Pangkain, pang-inom, pang-yosi. Pang birthday, malaki yan. Pang-load, malaki yan. Pero kung iisipin mo as, business, maliit siya. Kasi wala kang natatayong business sa 10,000. Kumbaga, sabihin natin, sige, may matayo kang business dyan. Sabihin natin, KFC lang, Kikiam Fish Bowl, Chicken Bowl. So, ano point ko? Maliit na negosyo, maliit din yung income. Ang labanan ngayon, malaking negosyo, malaking income. Yun po yung labanan ngayon. So, ang maganda na sa 10,988 mo, meron tayong micro business opportunity. So, in short, meron kang libreng negosyo. Imagine mo, bumili ka lang ng product na worth 10,988, meron ka pang libreng business. So, saan ka nakakita nun? Now, magkano ba yan? Ang pwede mong kitain dito sa business natin is 600,000 monthly. Imagine mo 600,000 monthly. Nung una akong beses nakita yan, alam mo sabi ko, hindi totoo yan. Nung ako nakaupo sa seminar, 100 people kami. Sabi ko, hindi totoo yan, 600,000. Pero alam mo, malapit may katabi ako Chinese. Chinese businessman, nagulat ako sa sagot niya. Alam mo, sagot niya, paano yan? So imagine mo, magkaiba kami ng sagot. Sabi ko, hindi totoo yan. Siya, paano yan? Doon ko na-realize, kaya pala mayayaman ng Chinese sa Philippines. Kasi pag nakita sila ng opportunity, what do? They try. They ask, paano yan? Tama? Pag pumunta ka ng China, sino mayaman? Chinese. Sa Pilipinas, sino mayaman? Pilipino ba? Hindi, Chinese. Tama? Henry C. nga, Chinese yun. Siya pinakamayaman sa buong. Sa Pilipinas, he's the richest man, di ba? So, next. So, Mike, paano ba kitain yung 600,000? Simple lang. Meron tayong 3 ways to earn. So, number 1 is product selling or yung direct selling. So, paano yun? Pag bumili ka ng package, automatic meron kang 50% discount. So, imagine mo, 50% discount. 2,980 ang price ng Lux White na 60 capsules. So, pag bumili ka ng package, automatic 50% ka na. So, mabibili mo na lang siya ng 1,490. Ang maganda niyan, 100% profit pa. So, yung tubo sa'yo. Nag-gets mo ba yun? Ang maganda niyan, pwede mo siyang ibenta in a higher price. 3,000, 4,000, 5,000. So, yung tubo sa'yo, hindi ko walang kukunin din yung company. Kasi ako, nagbebenta din ako online. Nabibili ko yun, 1,490. Pero binibenta ko sa mga taga-Qatar, London, USA, mga taga-US, binibenta ko sa kanila 3,000. Diba? 4,000. So, ang laki ng tubo ko. Okay? Ang maganda niya, no quota rin. So, kung ikaw hindi mo hilig magbenta, ayos lang. Hindi ka naman required magbenta dito sa company natin. Okay? So, ngayon, kung hindi ka mahilig magbenta, ayos lang. Pero, ang advice ko sa'yo, mag-try ka magbenta, aralin mo magbenta, kasi kasama sa training natin yun eh. Kasi pag ikaw, nagbebenta ka ng products, pwede ka makasama sa tour incentive ng company. So, actually, marami tayong tour incentives. So, bilisan ko lang dito. Yan, Hong Kong Disneyland. Nagpunta kami dyan. Okay? Kasama namin yung owners. Lahat libre yan ha. Lahat sa airplane, pagkain, breakfast, lunch, dinner, hotel, lahat, shopping, yung pera mo sa shopping, lahat libre ng owners. Okay? Yan, Bangkok. Pumunta kami Hong Kong, Beijing, Bangkok, Singapore. Yan, pumunta rin kami. Ayan mga pumunta. 60 individuals po mga pumupunta every tour. Yan, Korea din, nagpunta rin kami. Ang maganda na yan, snow naman. Diba? So, imagine mo, first time nakahawak lang ng snow, ikaw nakahawak ka na ba ng snow. Diba? So, yun yung maganda dito pag kasama ka sa mga tour incentives. Diba? May mga souvenirs ka. Diba? So, magandang libre. Number 2, now,
Ang disadvantage lang ng number 1 is kung gusto mong kitain ng 600,000 monthly, hindi mo siya kikitain sa number 1 lang. Okay? Kailangan mo yung number 2 at saka number 3 kung gusto mo talagang kitain ng 600,000. So ano ba yung number 2 option? Ito yon. Direct sales commission. Earn 1,000 pesos for every referral. Paano yung every referral, Mike? Ganito yan. Parang ahente ng kotse yan eh. So, kunyari, ang isang ahente nakabenta ng kotse, meron siyang komisyon, tama? So, doon din tayo. Pag ikaw naka-refer ka ng 10 tao na bumili ng package, automatic meron kang magkano? 10,000. 20 friends na bumili ng package, automatic may 20,000 ka. So, it will go infinite. Unlimited siya. Okay? So, number 3 option is group sales commission, earn 2,000 pesos for every match. So, anong meron dito? Itong number 3 yung pinaka-paborito ko. Bakit? Kasi sa number 3, pwede kang kumita kahit wala kang ginagawa. Imagine mo, wala kang ginagawa, kumikita ka. Yun, masarap. Diba? So, pakita ko sa inyo. Okay? What if bumili ka ng package? So, this is you. Okay? Now, automatic yung pangalan mo may include yan sa database natin. Magkakaroon ka ng left sales group and right sales group. Okay? So, yung grupo mo sa left and grupo mo sa right. Now, ilan ang kailangan mong i-refer para masimulan ng business? 2 tao lang. Baka inisip mo, Mike, baka 10, 20 ang kailangan mong i-refer. 2 tao lang ang kailangan mo para makapagsimula ng business. So, ganito yan. Halimbawa, ikaw ang nag-refer kay friend A at si friend B. Okay? So, since ikaw ang nag-refer, meron kang 1,000 pesos each referral. So, may kano na yan? 2,000 pesos na. Now, kung naalala niyo yung number 3, sales match bonus. Ang sales match bonus kasi, basta may package sa left at sa right, automatic sales match yun. So, may kano siya? 2,000. So, may kano na kinikita mo sa 2 tao na to? 4,000 pesos na. So, imagine mo, 4,000 pesos ang kinita mo sa 2 tao lang. So, ang laki. Diba? Imagine mo, pwede mo siyang kitain sa 1 linggo lang. Ganun siya kabilis dito. Now, si friend A, syempre, mag-refer din yan. Hindi naman syempre tutunganga yan. Diba? Mag-refer ng 2, kumita siya ng 4,000. Si friend B, mag-refer din ng 2 yan. So, hindi yung tutunganga yan. So, kumita siya ng 4,000 din. Pero may tanong, may kikitain ka ba sa 4 na to kahit wala ka nang kasali? Yes. Kahit hindi mo sila refer, may kikitain ka. May kano? 2,000, isang sales match, at isa pang sales match, 2,000. So, may kano na yan? Imagine mo, kumita ka ng 8,000 pesos, 2 pa lang tao na re-refer mo. Alam mo, para sa akin, yung 4,000 na kinita mo sa 4 na to, sobrang ganda. Bakit? 3 reasons. Number 1, hindi ikaw ang nagdala sa 4 na yan. Number 2, hindi ikaw ang nag-explain sa 4 na yan, mga speaker na po. And number 3, wala kang ginawa sa 4 na yan at hindi mo sila kilala. Imagine mo, kumita ka ng 4,000, 2 lang na-refer mo. Kaya sobrang ganda ng 4,000. To all in all, 8,000 ang kinita mo. Now, what if meron kang friend, si pangatlong kaibigan? Ang tawag, kahit saan pwede mo siyang ilagay actually. Yung friendsi mo, kahit saan mo siya pwede ilagay. So, sabihin natin, nilagay mo siya dito. Okay? Nilagay mo siya dito, natulungan mo na siya masimulan ng business. Bakit? Kasi may left na siya. So, pag nag-refer siya dito, okay, may kikitain siyang 3,000 pesos. Mike, ba't hindi 4,000? Kasi si Frenzy, ikaw ang nag-refer akit ng 1,000. So, 9 pesos. 9,000 all in all na yung kinikita mo. Okay? Ngayon, ang tawag natin dito is waiting to be paired. Naghihintay ka na ng pares sa kabila para mag-sales match. So, maganda na kahit 1 year lang nakatambay dyan, okay lang. Hindi siya mag-void out. Basta pag nagkaroon ng package dito, automatic. Pag nagkatao dito, automatic sales match yan. So, sabihin natin yan, may taong pumasok, 2,000 and another 2,000 pesos. Okay? So, may kanang all in all na, 13,000 pesos na. Ang mas maganda pa dyan, infinite na yan. Ibig sabihin, 2,000 na lang ng 2,000 kasi hindi mo na kayang pigilan yung mga tao, hindi mo na pwedeng sabihin sa kanila, huy, tama na, huwag na kayong mag-refer, kumikita ako, hindi. Kasi sila din, gusto din nila kumita. So, maganda lang, tuloy-tuloy na lang yung 2,000 mo. Kahit nakatali ka sa work, nakatali ka sa school, kahit nasa bahay ka, hinahabol ka ng 2,000 pesos. Ang tawag doon, leverage. Diba? Ano ba yung leverage? Yung po yung sikreto sa pagyaman. Kilala mo naman si Henry C, tama? Si Henry C, mayaman na sa Philippines, siya pinakamayaman, tama? Kasi meron siyang SM. Tama? He is using the law of leverage, kaya siya mayaman.
So, ang maganda na in-incorporate ng company natin yung sistema ni Henry C na leverage system. So, paano ba yun? Di ba si Henry C? Halimbawa, ito si Henry C. Si Henry C yan. Itong mga tao sa ilalim niya, ang tawag doon, empleyado. Pero sa atin, if this is you, itong mga tao to, hindi sila empleyado. They are called distributors. Pero ang point ko, si Henry C, kahit nasa bahay siya, natutulog, kumikita siya everyday, million. So in short, kahit ikaw nakatali ka sa work, this is you, nakatali ka sa work, nakatali ka sa school, kung may mga tao ka sa ilalim, tuloy-tuloy na po yung 2,000 mo. Para ka na yung si Henry C. So ibig sabihin, we have the same system as Henry C. Okay? So, yan. What if, ganyan ang structure ko, Mike, hindi pantay-pantay? Ayos lang. Basta may tao sa left and tao sa right. So, automatic sales match yan. We have 4 sales matches. 2,000 times 4 sales match, 8,000 pesos total na yan. Now, for every 5th pair, pang 5 pares mo, meron kang makukuwang gift certificate worth 2,000. So, hindi na siya 2,000 pesos. 2,000 worth of gift certificate na. Para sa gift certificate, to promote our health products. Okay? So, pwede mo siyang ipapalit sa mga 4 na products na ito for free. Yung gift certificate na mo, pwede mo siyang ipapalit dyan for free. Imagine mo libre. Now, ang kitaan natin dito, kailan ba? Kasi ang normal na kitaan natin is every quincenas katapusan. Tama? Yun yung normal. Lalo na pag nag-work ka, okay? Quincenas katapusan yung normal na natin swelduhan. Pero sa company natin, ang kitaan natin dito is every Friday. Ibig sabihin, every Friday po, commission day. Every Friday, Pasko. Every Friday, may aginaldo kami dito. Why? Kasi every Friday, binibigay yung commission namin. Okay? So, talagang masaya kami dito. Hindi siya every month, every Friday. So, imagine mo, 4 times in a week. 4 times in a month. Okay? Ang malupit niyan, hindi mo na kayang pigilan ng Friday. Yung tipong Thursday ngayon, bukas Sabado, hindi. No choice, dadaan at dadaan ng Friday. Ang maganda nito, hindi mo pa ubos yung kinita mo last Friday, Friday na naman. Hindi mo pa ubos yung kinita mo ngayong Friday, mag-Friday na naman. Yun ang maganda dito. Friday ng Friday, lagi kang may komisyon. Ang maganda niyan, may savings ka, may naitatabi ka ng pera na. So, ano naman tong safety net? Actually, ito, last part na to. So, itong safety net na to, ito yung assurance mo na hindi ka mag-overpay. Hindi mag-overpay yung company or hindi magsasara yung company. Kasi maraming companies na ganito sa labas. Ang problema, nagsasara. Bakit? Wala kasi silang safety net. Ang safety net, ito yung ceiling or assurance mo na hindi mag-overpay yung kumpanya. At walang nahula, walang nahuli. We are only allowed 15 sales match per day. 15 pairs lang. So, we are only allowed 30,000 per day, 150 per week, and 600,000 every month. So, yan ang computation po natin dito sa company natin. Okay? Now, bigyan ko kayo ng example. So, for example, this is you. Meron kang 16 sales match sa left and sa right. And ako to, this is me. Meron akong 30 sa left, 30 sa right. Now, if this is a one-day transaction, syempre, 32,000 yan. 30 times 2,000 is 60,000. So, kung sabi ko nga, one-day transaction ng parehas yan, ito ba makukuha natin sa Friday? Actually, kung iniisip mo, oo, hindi po. Bakit? Kasi we are only allowed 15 sales match per day. So, kung one-day transaction lang to, ang kikitain lang natin is 30,000 per day. So, 30,000 lang tayo parehas. So, imagine mo, dapat ako 60,000. Pero 30,000 lang kasi sumobra, nag-exceed. So, ang maganda kasi nito, yung sobra, saan napupunta? Sa company, para hindi mag-overpay. Tama? So, gagamitin siya for product development, company expansion. Okay? Para mag-expand siya locally and globally. Okay? Doon gagamitin yung sobra. Okay? Actually, hanggang doon lang po yung presentation ko. So, thank you. So, ginagawa ko po yung front row, part-time po. So, part-time, okay, 3 hours per day. Okay, so ginagawa ko po siya 3 oras. After lang ng work ko, kasi sabi ko nga kanina, nag-work ko sa call center. So after lang ng work ko po siya ginagawa. Okay, pag wala akong pasok, pag tinatamad ako, 3 hours lang po. So anong ginagawa ko sa 3 hours na yan? Simple lang po. Sulat ko. Ito lang po yung ginagawa ko sa 3 hours na yan.
So imagine mo, after ng work ko, nagdadala po ako ng tao. Dinadala ko yung mga friends ko, relatives ko, contacts ko. Magdadala ka lang. Kasi ang maganda niyan, ito yung idea kasi ng company. Paano ang idea? Every time kasi nagdadala ka ng tao, lagi ka naglalabas ng pera sa bulsa. Paano? Kunyari, iinom ka, mag-yosi ka, kakain ka, lagi naglalabas ng pera eh. Magyayaya ka, lagi naglalabas ng pera. So naisip ng company, why not the other way around? Why not magdala ka ng tao kung saan ang pera papasok sa bulsa mo? Magandang idea yun, tama? Kasi imagine mo, magdadala ka lang. So magdala ka lang, and then kami na bahala magpaliwanag ng business. So dati, ganun na nagdadala lang ako. So paano ako nagdadala ng tao? Simple lang, sinasabi ko, birthday ko, di ba, sumasama naman sila sa akin, tapos sila na bahala mag-explain yung mga tao doon. So ganoon lang, magdadala ka lang. Ngayon, kung ikaw nanonood ka ngayon, nasa ibang bansa ka, syempre di makakapunta dyan, tama? So simple lang gagawin, kung mayroon ka mga kaibigan na interesado sa products, sa business, yan, pwedeng ipakita mo lang tong video na to sa kanila. Para ako na rin kayo nag-explain to sa kanila. Okay? So, ang malupit niyan, ganoon lang, magdadala ka lang. Okay? Dali mo yung mga kaibigan mo. Okay? Ang maganda rin po nito, ginagawa ko po itong front row. Medyo matagal na po ako dito. I've been here for 2 years na rin po. 2 years and above na rin po ako dito. Okay? Kasi ang alam natin sa ganitong klaseng business po kasi is lokohan, walang pera. Tama? So, yun ang alam natin. Well, hindi naman po ako tatagal dito ng 2 taon kung lokohan po talaga ito or walang pera. Kasi in the first place, kaya po ako napadpad sa front row kasi po naghahanap po ako ng part-time. Kasi po, I've been employed sa call center for 4 years. 4 years po ako employed sa call center. I'm earning 15,000 every month. So every month po, 15,000. Alam mo, malapit yan. Minus tax na po yan. So, mahal kasi ang malaki tax kasi pag single. So, dapat 20 pero ito na yung nakukuha ko monthly. So, 15,000. I'm a technical support professional. So, I've been there for 4 years. Bakit pa kaya ako nag-business? Bakit pa ako napadpad sa ganito? Or, bakit pa ako nag-try mag ganito? Kasi may stable income na ako eh. I'm earning 15,000, di ba? Pero ba't pa ako nag-try? Napakasimple lang po. I just came to a realization. May na-realize po isang bagay. Ano yun, Mike? Simple lang. Kasi, ang nangyari po kasi sa akin ganito. Sa 4 years ko po magtatrabaho sa call center, ang nangyari po sa akin, doon na umikot yung buhay ko. Diyan na umikot. Bahay, work. Diyan na umikot yung buhay ko. Paikot-ikot lang dyan. Bahay, work, bahay, work, bahay, work. Wala na akong ibang inisip na wala na akong time para sa ibang bagay. Kasi nga doon na umikot yung buhay ko eh. Kanyari, after work, gusto ko pumunta ng SM, kaso wala, inaantok, tulog nila ako sa bahay. Gusto ko pumunta sa isang lugar, wag na, baka malito ako sa trabaho ko. So in short, doon na umikot yung buhay ko for 4 years. So yun yung isang reason ko. Sabi ko, wala na akong time para sa ibang bagay. Second is, sabi ko, wala akong savings. Imagine mo, sa 4 na taon ko pagtatrabaho, wala man ako naipon. Alam mo, naipon ko? Yan, utang. Dumami na dumami yung utang ko. Kasi po, yung sahod ko, para sa family ko kasi. Para sa basic needs ng family ko. So, ang problema kasi, pag ikaw yung nagpapakain sa family mo, sweldo mo para dito. Ang problema kasi, yun nga, doon umikot yung buhay ko, baon ako sa utang, tama, sweldo ko na pupunta sa needs, sa mga gastusin sa bahay, hindi ko nabibili ito. Hindi ko nabibili yung mga bagay na gusto ko. Actually, marami akong mga bagay na gusto kong bilhin. Kasi hindi ko sila mabili. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, lahat ng sahod ko na pupunta dito. So, halimbawa, kunyari, bibili akong pagkain. Hindi mo ako bili ng pagkain na gusto ko, na mahal. Dapat, short ang pera ko na naka-budget. Sabi ko, gusto kong bumili ng mga bagay na alam mo yun, mga mamahalin naman damit. Gusto kong bumili ng mga mamahalin damit. Pag bibili ako ng damit, yun, ganda naman ito. Pag tingin ko ng price, mahal, huwag na. Tama. Tapos pag nakita ko ng damit, yung pangit. Magkano ba ito? 100. Ay, maganda siya. Ganun yung mindset ko dati. Kasi nga, yung pera ko naka-budget.
Alam mo, sabi ko, sana dumating yung time na mawala ako. Paano? Wala ng budget. Gusto kong bilhin yung mga bagay na gusto ko na. Pagkain, damit, mga gadget, yan. Diba? Gusto kong mangyari yun. Kasi bakit? Marami ka ng savings eh. Pag ikaw marami ka ng savings, mabibili mo na yung mga gusto mo eh. So yun yung na-realize ko sa 4 years na yun. So it took me 4 years pa para ma-realize itong mga bagay na yun. Nadumikot yung buhay ko, baon ako sa utang. So ito po yung nangyari sa akin sa front row for 2 years po. So ito po, nag-start po ako 2,700 every week po yan Okay, ang malupit niyan, ang ginagawa ko lang po niyan, simple lang po. Nagdadala lang ako ng tao niyan. So imagine mo, nagdadala ako ng mga friends ko, relatives ko, sila pinapakausap ko. So ganun lang. Kumikita ko 2,700 every Friday. So tingnan nyo to. May paparealize ako sa inyo. If I'm earning 2,700 every Friday, times natin siya sa 52. Bakit 52? We have 52 Fridays in one year. Tama? So may kaya kikitain ko sa isang taon kung if I'm earning 2,700 every Friday. I will earn 140,000 every year. So imagine mo to. 140,000 ang kikitain ko every year. Question. Bawi ko na ba yung pera ko? Yes, definitely. Naglabas ako ng 10,000 after 1 year. Nabawi ko na. Pangalawa, tumubo ba yung 10,000 ko? Yes. So, 2 check po yung dalawang to. Bakit? 140,000 every year, 10,000 yung dinabas ko. Tama? Bawi na, tumubo pa. Tama? Kasi tingnan mo to if I'm gonna ask you, is savings important? Is savings important? Actually, nasasagot mo yes. Pero, if I'm gonna ask you, may savings ka ba? Normally, baka sagot mo, wala. Actually, ganoon din ang tinanong ako, may savings ka ba, Mike? Tinanong sa akin, importante ba ang savings, Mike? Sabi ko, yes. May savings ka ba? Sabi ko, wala. Next question. So, ganoon tayo. Actually, totoo naman talaga yun eh. Importante ang savings, pero ang hirap mag-save kasi nga, walang natitira sa sahod. Tama? Pero normally mga iba may savings eh. Tama? Saan normally nalagay ang savings? Di ba bangko? May paparealize ako sa inyo. 2013 ngayon. Tama? Meron kang 10,000 pesos na pinasok sa bangko. Pagdating ng 2014, may kanya yung 10,000 mo. Magiging 11,000 siya. So imagine magiging 11,000 yun. So, tumubo ba? Technically, yes. Tama? Pero that is the real hallucination. Why? Yes, tumubo siya. Pero at the back of your mind, hindi. Bakit, Mike? Kasi simple lang. 2013, pagdating ng 2014, hindi ba tataas ang gastusin? Tataas din, tama? So yung 1,000 na tubo, parang hindi rin tumubo. Kasi nga, tumaas yung gastusin. Example, Yossi. Ang Yossi 2013 is 5 pesos. Pagdating ng 2014, may kanin na Yossi, 7 pesos, 8 pesos. So anong point ko? That is the real hallucination. Your money is doomed to go down. Pag pinasok mo yung pera mo sa bangko, may kano tubo niyan? Ito, tubo. 1,000 pesos. Yan ba ang gusto mong tubo? O ito. Technically, walang plastikan. Ito masagot mo, 140,000. Tama? Kaya kung ikaw may savings ka, I advise you, dito mo siya ipasok. Kesa ipasok mo siya sa bangko, tignan mo yung tubo 1,000. Diba? It's a hallucination lang. Ang mas maganda pa nito, am I earning 2,700 every week? No. Kasi alam mo ang ginawa ko, ang maganda sa ganito kasi, dala ka ng dala, ang income mo, pwedeng tumaas. Yun ang maganda dito. From 2,700 every Friday, ang nangyari dyan, naging 11,450. Isang Friday, 10,550. Isang Friday lang yan.
14,800, imagine mo. Ang sweldo ko, 15,000 every month, full time. 8 hours, pagod po yan. Ang malupit nga, ito, tingnan mo, 14,800. Part-time, di ba? 15,000 lang din. Ang malupit nun, 3 hours lang. Oh, yun ang masarap. Kasi, imagine mo, almost 30,000 pero hindi yun nakakapanggigil eh. Sabi ko, kaya gigil na gigil ako nang kinita ko to, yung 14,800, napakasimple lang. Ito, kinikita ko siya isang buwan, tapos dito kinita ko lang 3 hours sa pagdadala lang ng tao. Imagine mo, hindi ka magigil. Sabi ko, what if kaya itong 15,000 ano, kinita ko lang siya sa isang araw, baka baliw na ako nun. Tama? Ang malapit niyan, sa company kasi natin, lumiliit din yung income. So, nakita mo, naging 5,500. So, Mike, bakit ganon lumiliit? Kasi sa company kasi natin, hindi siguradong kitaan. Paano hindi siguradong kitaan, Mike? Pag masipag ka dito, ang income mo tataas. Pag tamad ka, income mo babagsak. So at least dito, yan. Sa hindi siguradong kitaan, ang problema dyan, masipag ka, tamad ka, sweldo mo, same. Kunyari, ako masipag, katabi ko sa work, tamad. Parehas na kami ng salary. Yun yung unfair sa ganito. Sa hindi siguradong kitaan. Ito yung work. Diba? Kesa dito, kahit hindi sure, diba? At least lumalaki na lumalaki. Kasi there's two sides of the coin. Tama? Ang nakita mo sa work kasi, maganda, sure. Hindi mo nakita yung isang side. Pangit. Bakit? Masipag ka, tamad ka, salary mo parehas lang. Unlike dito, ang nakita mo kasi pangit, ay hindi sure pangit yan. Well, hindi mo nakita yung magandang side. Ang magandang side, habang tumatagal, lumalaki ng lumalaki yung income mo. Okay? So, ang maganda nito, di ba lumiit? 5,000. Sabi ko, dala lang ako ng dala. Alam mo nangyari sa income ko? 1 week. Tinuloy-tuloy ko for 1 year. Ang nangyari, kumita ko ng 19,350. 1 week income 21,600. 1 week income. Anong point ko? If I'm earning 20,000 every Friday, magkano ko isang buwan? Ang kikitain ko isang buwan, 80,000 monthly. So imagine mo yun. Kumikita ko ng 80,000 monthly. Alam mo maganda na, it just took me 1 year to earn 80,000 monthly. Kasi yun yung pangalawang idea ng company. To earn big money in a short span of time. Kasi ako, 4 years na ako employed. Never ako kumita ng ganyang kalaki. At least dito, it just took me 1 year to earn 80,000. Alam mo maganda yan? Sa part-time ko, partida nag-work pa ako niyan. Nagdadala ako ng tao 3 hours. Imagine mo kinita ko 80,000. It took me 1 year lang. Alam mo sa call center, sino kumikita ng 80,000 monthly? Ang kumikita ng 80,000 monthly, OM. Ano yung OM? Operations Manager. Operations Manager namin kumikita 80,000 monthly. Pero alam mo ilang taon na siya? 50 years old. That time, I was 25 years old. Kumita ko ng 80,000. Imagine mo yun. 50, kinikita niya 80,000. Ako 25, kalahati na edad niya. Kinikita ko ng sweldo niya. So, yun ang maganda dito. Siya, tumanda na siya sa call center. Bago kita ito ako, 1 year lang, nagawa ko na kagad kumita ng ganyang kalaki. Diba? Alam mo, malupit niyan. Tawag dito, yan. 8,000 pesos. Ang 8,000 pesos, ano siya di ba? Normal salary or basic salary siya outside. Tama? Pagod, puyat, papasok ka dyan. Kahit may sakit ka, papasok ka para sa 8,000. Pero, alam mo malupit niyan? Di ba 8,000? Ang tawag ko dito, sulat ko. Ang tawag nilang tax. Bakit?
Simple lang. Ang 8,000, tax siya ng 80,000 ko. Alam mo malapit? Sa part-time ko, 3 hours every day. Bastos, no? Bakit? Imagine mo, yung pinaghihirapan niya sa labas, tax ko lang pala. So, nakakatawa. Why? Kasi imagine mo, 8,000, no? Tapos ako 80,000. Yun ang maganda dito. Diba? Kaya pansin mo, sobrang hyper ko magsalita. Bakit? Simple. Kitain mo ba naman yung buwan, hindi ko ma-hyper? Tama? O, sila na hyper din. Yung kumikita ng 8,000, hyper din sila. Na hypertension. Bakit? Ang tagal na nila nag-work, wala pa rin nangyayari, nagkasakit na, diba 8,000? Ang nangyayari sa kanila, simple lang. Insanity. They're doing the same thing, expecting a different result. Paulit-ulit ng ginagawang isang bagay, expecting na may magbabago pero wala naman talaga. Tama? So, ako, ganun din ang nangyari sa akin. Insanity rin. Imagine mo, 4 years ako employed, tapos walang nangyari, wala man lang ako naipon. So, alam mo ginawa ko? Change. Ito yung ginawa ko. Binago ko yung ginagawa ko. Kasi wala rin eh. Tumatanda ako, walang nangyayari. Kaya gumawa ko ng change. Ginawa ko tong business para may maiba naman. Kasi we're living in a fairy tale. Anong fairy tale yun? After graduation, akala natin giginawa na yung buhay natin. Pero hindi. Hindi giginawa buhay natin. Doon pala magsisimula yung buhay. Diba? Hindi uso tanggapan ng uso ano? Tanggalan. Yun ang uso. Hindi man uso tanggapan eh. Diba? So, parang ganito eh. Fresh grad ka. Alam mo, ma-realize mo after 1 year, bakit ganun 1 year na akong graduate pero wala pa rin trabaho? It's because it's just a fairy tale. Ang reality, hindi uso tanggapan ng uso tanggalan. Tama? Alam mo malapit na yan. Tinuloy-tuloy ko lang yung business. Tingnan mo yung kinikita ko ngayon. 2013 na ngayon, tama? Noong July 11, 2013, kumita ako ng 11,450. Isa pang, another check, July 11 din, 2013, kinita ko 9,000. And another check ulit, July 11, 2013, 2,700. Same date, pero tatlong cheque. Bakit ganun, Mike? Kasi po, tatlo po yung accounts na kinuha ko. So, pag tatlong accounts kasi yung kinuha mo, ang maganda doon, mas mabilis at mas madali yung pera. Okay? Alam mo, kung ikaw nanonood dyan, naghahanap ka ng mabilis at madaling kitaan, ito na lang ang gawin mo. Baka ito na yung pinagdadasal mo eh. Tama? Ito na yung hinahanap mo. Okay? Kaso, marami na sa labas, puro illegal. Ito, illegal pa. Legal, maganda pa. Diba? So, magkano kinita ko sa tatlong cheque na yan? 23,000. Makikita nyo sa link sa baba ng video ko, yung advantage ng multiple accounts. Okay? Ito naman, ang tawag dyan, gift certificate. So, magkano yan? 246,500. So, 23,000 plus 6,500, magkano ko isang linggo? 30,350. Imagine mo yun. I started from 2,700 every Friday, naging 11,000, 14,000, naging 20,000, and now, magkano na? 30,000 every Friday. So, imagine mo, magkano yun every year? Every month. Do the math. So, anong point ko? Ano ba mas gusto mo? Tatanungin kita, ano ba mas gusto mong tubo? Pasok mo yung 10,000 mo sa bangko. Kikitain, magkano? Or tutubuin, magkano? 1,000. Dito, ang tubo mo, magkano? Every year, every month. Ang maganda na every week, every Friday, tumutubo pa. So, maganda yan. Bukod sa kinikita ko, top earner rin ako. Nag-top 1 po ako noong July 11, 2013. So, imagine mo, ako sa school, never ako nag-top. Nangungopia lang ako sa school. Ang tawag sa akin, matalina ako, kahit 2 seats apart. Kita ko yan. Diba? Pero dito, nag-excel pa ako. Actually, hindi ko nga ito linya eh. Pero imagine mo dito ako nag-excel. So, ayan, nag-top 2 ako. Tapos nag-top 3. So, imagine mo yun, oh. Diba? Hindi nagta-top sa work, sa school.
Pero dito nagtatop, imagine mo, top 5. Kasi sa front row, hindi mo kailangan maging magaling or matalino. Hindi mo kailangan maging matalino. Diba? Alam mo malupit, ayan o, best speaker pa ako. Okay? So, ang maganda niyan, sa company natin, hindi mo kailangan maging magaling. Kahit high school graduate ka, pwede mo kitain ng 80,000 monthly. Kahit high school graduate ka. Kasi marami yung kilala mga cum laude, wala naman kutsi. Imagine mo, pero cum laude. Diba? Sa front row, marami hindi cum laude, pero marami kutsi. Diba? Yun ang totoo. Diba? Si Henry C nga eh. Si Henry C hindi cum laude, pero marami kutsi. Diba? Kasi grade 6 lang siya. Diba? Henry C owns BDO, Banco de Oro. Ang Banco de Oro, maraming manager doon. Manager there, all cum laude. Wala naman kutsi. So, anong point ko? Sa buhay, hindi importante na matalino ka. Ang importante, madiskarte ka. Dahil na madiskarte ang matalino. Tama? Kasi kahit cum laude ka pa, ito lang masisigurado ko. Kapag nasira yung inidoro mo, sa tubero ka pa rin nalapit. Totoo yun. Tama? So, hindi mo kailangan maging matalino dito. Kahit hasilurado ka, pwede ka dito. Walang qualifications dito. Yun ang maganda. So, alam mo bakit? Sa labas, ano bang qualifications? Ang qualifications sa labas, number 1, fresh grad with working experience. Alam mo, dyan ako natatawa. Bakit? Imagine mo, fresh grad, tapos may hinihingan ng working experience. Hindi tanggapin nila pa magka-working experience. Diba? Pangalawa, pleasing personality. Alam mo, sabi ko, paano kung ang mukha mo hindi pa uso? Alam mo yung tipong parang homo sapien na naudlot? Yung ganon. So, anong point ko? Ang Pinoy naman, ang Pinoy mahilig mag-discriminate yan. Kunyari, pangit. Mag-a-apply pangit, anong gagawin? Rejected agad. Diba? Ano nasa isip niya? Mali ata nang napuntahan to, dapat nasa kulungan ata to. Diba ganun eh? Pag pangit, rejected. Diba? Pag pangit, masamang tao agad. Diba? Dito walang qualifications. Walang qualifications dito. Yun ang maganda. Kahit mahihayin ka dito, pwede ka dito. Ako mahihayin ko dati. Kaya ko lang kausapin 2. Pag 3, naiihina ako. Pag 4, natatain na ako. Sabi ko, feeling ko hindi ko kaya to. Pero, ang maganda niyan, yung sistema ng magtuturo sa'yo dito. Maganda yung sistema ng company. Actually, ang gaganda ng mga trainings. Yung mga trainings na to, mapapanood mo siya sa YouTube din. Diba? So, yun ang maganda dito. Yung mentor ko sabi sa akin, don't worry, gagawan kita ng paraan. So, kung ikaw, nanonood ngayon dyan, mahihayin ka, tutulungan ka namin, gagawan ka namin ng paraan, huwag ka mag-alala. Okay? Kasi imagine mo, mahihayin, pero tingnan mo, one of the best speakers pa. Tama, na-awardan ako nun, noong October 2012. So, imagine mo yun. Diba? Nagkaroon kami ng event. Alam mo, malupit yan. Pakita ko sa'yo dito yung live check. So, tingnan nyo to. July 11, tsaka July 11. 11,250, tsaka 9,900. So, dalawang cheque mechanic yan, 20,000 or 22,000 yan, tama? So, imagine mo, kahit huwag ka na lang 30,000 isang linggo, 20,000 ka na lang isang linggo, 80,000 pa rin isang buwan. Ang tawag ko dito, savings. Ang point ko, at least meron na akong savings. Kasi before, sa 4 years kong employed, sa call center, walang nangyari, wala man ako na-save. Ang naipon sa akin, utang ko, at least ngayon, nabayaran ko na yung mga utang ko. Di ba yun ang maganda? Unlike, kasi, di ba, mas maganda na ngayon. Kasi at least may savings ako. Nabibili ko na yung mga gusto ko. Tsaka yung mga dreams ko, nabibili ko na. Alam mo, simple lang naman yung pangarap ko eh. Actually, yung pangarap ko, 3 lang. Ang pangarap ko, di ba, yan, ito yung dreams ko. Di ba? Kung isipin mo, pag sinabi mo, pang ibang tao, pag sinabi dreams, ang corny mo, dreams. Diba? Kasi alam mo kung bakit? Napakasimple lang kaya ayaw niya mangarap. Wala kasing pera pambili ng pangarap. Kaya ayaw mangarap. Ako sabi ko, gusto ko balang araw, makuha ko tong 3 to. Alam mo kung ano yung 3 na yun? House, sariling car. Ay, sariling bahay, sorry. Sariling bahay. Kasi nangungupahan lang kami. Sabi ko, ayokong tumanda
na hindi nakakabili ng sariling bahay. Alam mo yung sa car, gusto ko magkaroon ng sariling kotse. Kasi hindi enjoy mag-commute, lalo na pag umuulan. Hindi ako nag-enjoy pag umuulan. 'Di ba? Tapos siksikan pag rush hour, sumakay. So sabi ko, gusto ko ma-feel yung convenience ng may kotse. And syempre, pangatlo, gusto ko mag-tour around the world. Alam mo, hindi para magtrabaho. Alam mo yung mga iba, nag-work sa ibang bansa para mag-work. Gusto ko bakasyon. Pumupunta ako ng ibang bansa para kumuha ng mga souvenirs, mag-tour lang, di ba? Mag-enjoy, tikman yung mga pagkain, bumili ng mga damit. Yun yung tatlong simple lang naman na pangarap ko. Yan lang yung tatlong yan. Pero ito na lang tignan mo. Sa 15,000 kong sweldo every month sa call center, mabibili ko ba to? No. Sa 15,000 pesos ko, hindi ko mabibili to. But if I earn 80,000 monthly, tama? Pwede ko siyang mabili in a short span of time. Diba? So, what if na lang kung kitain mo dito, 10,000 weekly, or 20,000 weekly, or 30,000 weekly. Actually, malaking tulong na yun. Malaking tulong na yun kung yan ang kinikita mo, diba? Ang sinasabi ko lang sa'yo, pag linagay mo yung savings mo dito, lalago, bababawi mo, tutubo pa yung pera mo. Yun ang maganda. Tama? Actually, ito may pakita ko sa'yo dito. Ang tawag dito, voucher check. So, ang karugtong niya, cheque. Nakuha. So, yung mga cheque nyo, syempre, nasa yung mga cheque, pinapalitan ko na. Wala na. Sa bangko na ito yung iniiwan yung voucher. So, anong point ko? Ito na yung mga total earnings ko simula na nag-start ako. So, marami na, tama? So, anong ibig ko sabihin? Yung 10,000 mo, 10,000 ko, nabawi ko na, ang maganda na tumutubo pa. Every Friday, tumutubo pa. So, kahit nakatali ako sa work, kumikita ako. So, kung ikaw, kahit nasa work ka, nasa school ka, kumikita ka. At least, kung ikaw nag-work ka, may savings ka na. Kung ikaw nag-aaral ka, at least, nakakatulong ka na sa family mo, sa nanay mo, sa tatay mo, at least, mayroon ka na sariling pera. Tama? Ang laking tulong actually nito. Tama? So, kasi, alam nyo ba, guys, ang reality kasi ngayon, simple, practical na ngayon ang buhay. Yun ang reality ngayon. Practical na ngayon. Yan ang reality ngayon. Practical na. Alam mo kung bakit? Simple lang. Tingnan mo to. Kasi, marami yung kilala gustong-gusto mag-call center. Diba? Kaka-graduate lang, nag-a-apply na agad sa call center. Hindi naman nila yun. Kasi ang point ko, ang buhay practical na ngayon. Diba? Kaya ako napunta sa call center kasi bakit? Gusto ko kumita ng pera. Yung mga ibang tao kasi, ito yung prinsipyo. Linya. Mike, hindi ko kasi linya yung front row eh. Sales yan, marketing yan eh. Anong alam ko sa benta-benta? Art engineering ako eh. So anong point ko? Kung itong prinsipyo, I'm sorry to say, hindi na siya applicable sa panahon ngayon. Kasi bakit? Gagawa ka ng mga bagay na hindi mo linya in order for you and your family to survive. So, kaya ko ito ginawa, syempre, simple lang. So, I want to earn money. So, kumita ng pera. Kasi yung kinikita ko sa call center, hindi sapat. Pero, practical ako. Tama? Kung alam mo ikaw, ang work mo ngayon, hindi mo naman linya, or hindi mo man nangyayari sa school, alam mo, huwag na yan. Ito na lang ang gawin mo, yung front row na lang. Bakit? Same lang. Hindi mo ito linya, hindi mo ito inaral sa school, pero malay mo, dito ka pa umasenso. You will never know unless you really try it. Ito pakita ko sa inyo, isa sa mga kumikita sa front row. Yan. Ito, this is Miss Lana Jane Bogo. So imagine mo, tingnan mo. Same date.
pero dalawang cheque. Bakit? Dalawa kasi yung account niya. So, okay? Yan. So, imagine mo, 19 years old, kumikita ng ganyang kalaki. So, ito maganda niyan, nabili niya yung third car niya. So, ito siya. May papakita ko sa inyo. Hi! Dito kami sa PDO ngayon, nagpapa-encash ko. So, ito yung weekly checks ko. 49,000. Tuloy-tuloy na lang yan, hindi ko na nga monitor siya. So, every Friday yan. So, papapalit ko siya, papa-encash ko siya. Ganyan kasarap sa photo. Isipin mo linggo-linggo, saan ka makakita ng ganyang opportunity. Hindi lang yan, kumikita na ako, linggo-linggo, double blessing pa kasi katulad yan, kakabili ko lang ng third car ko. Hindi lang basta-basta kotse, sports car naman. So, imagine mo, 19 years old, nakabili ng sports car. Third car na. So, Eclipse, Mitsubishi Eclipse, brand new. Tapos, may savings pa siyang 300,000. Kaya mag-front row ka na rin, grabe nababaliw ako. May income na ako, 300,000. Meron pa akong bagong kotse. So, imagine mo, di ba? So, grabe. Isa sa mga iniidolo kaya si Miss Lana Jane. So, yan yung encashment niya ng 300,000. So, imagine mo, may savings pang 300,000. Nakakita ka na ba ng 19 years old na may savings sa ganyang kalaki? So, imagine mo sa front row lang yan. Okay, yan. Itong maganda naman, 19 years old din. So, ito yung pinaka-mentor namin lahat. So, ito po siya. So, Mr. Richardson Hernandez po. Yan, ito po siya. So, HRM student po. Kanina si Miss Lana. Okay. So, ito naman yung third car niya. Grabe dito sa platform. Grabe dito. Napapaliw ako. Hindi ko lang sasabihin ko. Napapaliw ako. Sobra. Sa platform lang lahat. Hello guys, I'm Richardson Hernandez. Ang na-receive ko cheque ngayong linggong to is 100,800. Isang linggo lang. So, papa-encash ko to ngayon para meron tayo mamayang pang merienda. Okay. So, isa pang 19 years old. Yan. Si John Agustin Pasibugan naman. Hi guys, front row. Ginagawa ko yung front row. Estudyante pa lang ako. Second year, pero first year ko nagpimitan ako. Pero magsarap yan. Habang estudyante ka, pwede ka kumita. Diba sample, hindi kinita ko 2 months,
sobra din pati margin sa front row. So medyo malaki-laki tinita ko that time. Kailangan ko 1/4 ng isang million. So quarter a million medyo grabe. Pero ang maganda niyan, sa simula pa lang ito kasi mas lalaki. So sa ako rin yung kinita ko. So 36,000, so 33,000, yan, 36, 19, 20, bumababa pero okay na, lumalaki rin, 41. So after niya, 31, so 33. So papa-encash na namin siya ngayon dito sa bangko, sa video, para may pangkain. Di ba? So kung hindi ka ba front row ka na, ang laki na nawawala sa'yo pag hindi mo balik mo dito. Lahat parang imposible. Basta maniwala ka lang sa front row, lahat imposible. Okay, pa-encash na namin pangkain. So, ito naman yung last. Nag-work din to, katulad ko, nurse naman siya. So, ginagawa yung front row part-time. Isa pa sa mga member ng front row. So, pakita ko po yung mga check ko sa inyo. Yan, isang 19,350. After next Friday, isang 18,000. Next Friday, isang 14,850. Next Friday, another 14,850. Ito yung grabe. Next Friday, 35,100. Grabe yan. Bakit? Hindi pa naubos siya, no? May 24,750. Total of magkano? 126,800. So check natin sa video kung kaya pa nila. Tara. So, yan. Yan yung mga proof na totoong kumikita sa ganitong negosyo. Okay? So, kung gusto mo malaman yung advantage ng multiple accounts, pwede mo i-check yung link niya sa baba. Tapos, kung gusto mo makita yung mga products din, yung mga testimonials sa mga products, check mo din yung link sa baba. So, yun lang po. Thank you.